Mga kapatid, sunod-sunod na naman po ang mga disgrasya, ang mga aksidente sa ating mga kalsada. At ang mga na-involve po talaga dito ay mga malalaking truck. Kaya po ang LTO, ito ang kanilang ginawa. LTO suspends operation of Cebu-based firm for involvement in importation of right-hand vehicles. Sinuspindi nila by virtue of the directive of President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. to run after those who compromise road safety. The Land Transportation Office, under the guidance of Department of Transportation Secretary Vince Dizon, has summoned the owner of the Cebu-based company for its involvement in the importation and sale of right-hand vehicles. Mga kapatid, di ba dun sa nakaraang vlog ko, sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong luminya diyan sa mga walang RFID or yung mga walang load ang inyong RFID dahil karamihan nga po nitong mga trucks na yan na bumabiyahe, itong mga malalaking trucks ay mga surplus o ito, converted. Kaya po, nagkaroon ng direktiba ang ating Pangulong Marcos na habulin lahat yung mga nag-i-import na yan at nagbebenta ng mga converted na mga right-hand drive na mga trucks. During the conduct of the actual inspection, the team spotted several second-hand right-drive motor vehicles. The LTO documents, including certificate of registration, were confiscated for further investigation, along with 2 right-hand drive trucks. Ang nakita ngayon talaga dito ay itong mga sasakyan na ito na mga converted yan sa Cebu o marami po yan. Hindi lang po right-hand drive pati yung mga minivans, diyan po lahat nang gagaling yan. The investigation started when the LTO Intelligence and Investigation headed by Renante Militante, backed by operatives of the Quezon City Police District QCPD, raided the warehouse of the motor vehicle store after it was monitored on social media advertising the sale of imported vehicles. O di ba? Maraming mga ibinebenta ngayon na mga right-hand drive na mga sasakyan na kinonvert diyan sa Cebu, tapos ibebenta ngayon at ang ginagamit nilang bentahan ay yung pong social media. Ngayon, ang sinasabi ko lamang po ay mag-iingat po kayo sa pagbili. Baka mamaya ang mag-down payment na kayo at hindi na makarating sa inyo dahil mahigpit nga po ang LTO tungkol dito. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga nanood po ng vlog ko po kagabi. Marami pong nagpaabot sa akin ng pagbati at nagpapasalamat din po kayo sa akin dahil ang sabi nyo nga po ay ako po ay nakakatulong sa inyo sa pamamagitan po ng mga vlogs ko. Kayo po ay natututong magmekaniko, nagagawa nyo po ang inyong mga DIY sa inyong mga sasakyan at meron din pong mga mekaniko na nagpaabot po sa akin ng pasasalamat. Meron nga pong tinawagan pa po ako sa telepono dahil nga po yung mga ibinabahagi ko po sa aking vlogs ay sabi po nila ay totoong nakakatulong. Pero ito po, meron po akong babasahin na comment. Ito po ang comment ni Beng Chan. Isa po pala siya sa aking mga bashers. Marami po yung mga bashers ko. Ito po ang sabi niya, sarap manood kay Otto Ranz. Kahit isa ako sa mga basher niya, pero dami ko din natutuhan. At yung iba, nagagamit ko na ngayon. Legit lahat, kaya mga client ko, akala nila, ang galing ko. Hindi nila alam na napanood ko lang kay Otto Ranz. Ayun naman pala, kung ang asawa ko ay merong beshi, ako naman ngayon ay merong basi sa katauhan po ni Beng Chan. Beng Chan, maraming salamat sa iyo. At dahil sa ikaw pala ay nanonood ng aking mga vlogs at nagagamit mo na ngayon, sana po ay lalo ka pang manood dahil marami pa tayong mga gagawing vlogs na alam ko pong makakatulong sa maraming mga aspiring ng mga mekaniko. Alam nyo mga kapatid, kung babalikan nyo yung mga vlogs ko noong mga naunang taon pa, mga 2002, 2003, sinabi ko sa mga vlogs ko na halos lahat ng mga gagawin kong mga tutorials or contents ay yun talagang ipakita ko na sa inyo lahat kung ano yung kaalaman na meron ako, meron ng mga tao namin dito, meron si Chief, lahat. Wala po akong ililihim, wala po akong itatago. Dahil sabi ko nga po, nung nag-uusap kami ni Chief, nung panahon na yon, sabi ko, Chief, matanda na tayo. Ito na lamang yung legacy na maiiwan natin, na lahat ng nalalaman natin, pati yung mga old school na mga techniques mo, ay ituro natin dito sa YouTube channel. At hindi naman po siya umayaw doon. At yun nga, ginawa na namin itong mga vlogs na ito. At habang lumalaon, ay dinadagdagan ko pa po. Lalo na itong mga makabagong pag-troubleshoot at pag-diagnose
ng mga sira ng mga sasakyan. At adhikain ko na rin po mga kapatid na maraming mga matulungan ng mga mekaniko at pati itong mga bata na gustong maging mekaniko ay makapagbigay po tayo ng kaalaman. Tandaan nyo po, kayong mga kabataan, kung nakikita nyo ang mga ginagawa namin dito ay magrasa, mga luma na, pagdating ng panahon nyo, lahat ng gagawin nyo ay mga bagong technology. Kaya dapat talaga magsimula kayo dito sa basic. Magsimula po kayong manood ng aking mga vlogs, ang inyong Tito Autorans. Narito rin po ang message pa at comment nito pong si Mark Joseph De Luna. Sana sir magkaroon ka ng workshop sa mga gusto pa madagdagan kaalaman sa pagmemekaniko. Kahit may fee pa, kasi di lahat tinuturo yan sa papasukan mo sa TESDA, etc. Maggawa daw po ako ng mga workshops kahit daw po may bayad. Dahil hindi daw po lahat ay itinuturo sa papasukan sa TESDA itong mga binabanggit ko po sa aking mga vlogs. Mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Talaga pong marami pa po tayong gagawing mga vlogs para ako po ay makapag-iwan ng alaala at ako po ay makatulong sa inyo. Hindi lamang sa mga mekaniko. Lalong-lalo na po, yun talagang may mga sasakyan na pwede nyo naman talagang i-DIY ang inyong mga sasakyan para makatipid po kayo sa gastos. Pero mga kapatid, bago ko ituloy itong vlog ko po na ito po ang maipapayo ko sa mga gustong mga maging mekaniko. Ako po kasi ay believer ng filosofiya, business philosophy ng mga Hapon. At ito nga po yung Kaizen. Yung Kaizen po ay continuous improvement. Kaya nga po, ngayon makikita nyo ako sa inyong harapan, ako po ay 57 years old. Pero sa araw-araw na mga pagbablog ko, marami pong mga bagong kaalaman ang isinasama ko po sa aking pagbablog. At hindi lamang po sa pagmemekaniko, pati sa mga current events na may kinalaman sa mga sasakyan ay isinasama ko po sa aking pagbablog. Ngayon, sa mga gustong magmekaniko, napaka-importante po ng Kaizen. Kasi iyan yung continuous improvement na sa araw-araw, kailangan may mga bagong kaalaman ka na matututunan, na itatago mo sa iyong utak at iyong gagamitin sa panahon na kailangan. Sa pagmemekaniko po kasi, maraming techniques, maraming diskarte, para makuha mo or ma-troubleshoot mo yung mga sira ng mga sasakyan. At kapag kasi iyon ay naitago mo na, naibangko mo na yung kaalaman na yon sa iyong sarili, darating at darating ang panahon, yung mga sira ng mga sasakyan na yan ay magiging sisiw na lang sa iyo. Kasi nakatago na, yun nga yung tinatawag nating experience. Ngayon sa Kaizen, continuous improvement na dapat ay mangyari sa mga mekaniko. Bakit? Dahil lahat po ng mga ginagawa natin ngayon ay hindi lang improvement ang nangyayari sa mga sasakyan. Sobrang layo na ng technology. Sobrang dumami na yung mga teknolohiya na inilagay sa mga sasakyan na yan. Noon nga, nung gumagawa na tayo ng mga ECU na yan, yung mga ECI, no, na mga sasakyan, may computer na. Di ba, yung iba nababahala dahil yung iba talaga, ang alam lang nila karburador, ang alam lang nila may yung mga contact point. Samantalang nung nagpasukan na itong mga decomputer na mga sasakyan, naku, marami po talaga ang hindi nakasabay dito. Kaya nga po sabi ko, ngayon pa lamang kayong mga mekaniko, dapat ang pananaw nyo na ay yung itong mga bagong mga teknolohiya. Kaya kailangan, habang hindi pa huli ang lahat, kailangan po gamitin nyo ang business philosophy ng Hapon na iyan nga po yung Kaizen. Kailangan meron kayong 1% improvement bawat araw. At sa loob ng 100 araw, mayroon kang 100% na improvement. O, di ba napakaganda nun? Pero eto kasi ngayon ang problema eh. Gusto mo mang mag-improve, pero dahil sa naiwan ka ng pagkakataon, naiwan ka ng panahon, na hindi ka ngayon makagamit ng scanner, at kapag ka nag-uusap-usap yung mga mekaniko na magagaling, parang na-eetsapwera ka, parang nasa tabi ka. Di ba? Kasi hindi ka nag-aral nung ikaw ay pinag-aaral ng iyong mga magulang. Meron din naman na salat sa yaman or wala talagang pampaaral, kaya hindi nakapag-aral itong gustong maging mekaniko. Marunong siyang magpihit ng tornilyo, marunong siyang magbaba ng makina, marunong siyang mag-welding, marami siyang kaalaman na teknikal. Kaso, kapag pinabasa mo na ng English, hindi niya na alam. At yan ngayon ang nagiging problema. Kung ikaw ay magmemekaniko,
Dahil halos lahat ngayon ng kailangan mong malaman sa pagmemekaniko ay nasa wikang English. At kung hindi mo alam kung paano basahin yan at kung paano intindihin yan, talagang magkakaproblema ang isang mekaniko. Alam nyo mga kapatid, dito po sa shop, sa Autorans, ito pong upuan ko na to, ang kaharap ko po dito ay itong buong gawaan na namin, itong buong talyer. Ako po ay nasa gitna, itong pwesto ko na to. At lahat ng mga problema ng aming mga mekaniko, lahat po sila ay reporting dito sa akin. Kung may mga problema na bago, may mga sira na bago, inaaral ko yan at itinuturo ko sa kanila. At yung mga customers at yung mga subscribers ko na pumupunta po talaga dito, ito ang dalawang upuan. Nandiyan sila, kausap ko po sila. Kami ay nagkwekwentuhan at sinasabi nila po sa akin kung anong mga problema nila. Napakalawak po ng ginagawa namin dito araw-araw. Napakarami naming dinadiagnose, napakaraming mga problema dumarating dahil halos lahat ng mga subscribers at customers ko po na pumupunta dito, siguradong may dala silang problema. Kaya po kami ay araw-araw para kaming nag-aaral at yung subject na aming pinag-aaralan sa araw-araw ay laboratory. So maglalaboratory kami, mayroon kaming mga theory at mayroon kaming applications. No? Theory, applications. Tapos siyempre, kailangan namin yung mga stock knowledge at kailangan namin yung mga kaalaman din ng ibang mga mekaniko namin dito. Nagsishare po kami ng mga kaalaman. Kahit sabihin mo yung pinakabagong mekaniko or yung sabihin na natin yung pinakamahina na helper namin dito, may kaalaman yan. At lahat po yan ay pinag-aaralan namin, sinishare po namin sa bawat isa. Pero meron talagang isang malaking problema na kapag ka ang isang mekaniko ay hindi man lang makaintindi or yung mga word na English ay hindi man lamang talaga niya maintindihan, yun talaga ang magiging hindrance. Yun yung magiging problema niya. Dahil siguradong kahit na mayroon kang magandang scanner, kung hindi mo maintindihan yung mga words na yan, yung mga makikita mo at mababasa mo sa mga scanner, tulad yung mga codes, yung mga trouble codes, no? Kapag ka nag-check engine, in-scan mo, at hindi mo alam kung ano ibig sabihin nun, problema talaga yan. Meron din akong mga mekaniko dito, ayaw gumamit ng scanner. Medyo nahihiya sila at natatakot. Dahil nga sabi nila, sir, hindi ko naman maiintindihan yan. Yung pagbukas nga lang ng scanner, nahihirapan na kami. Pero talagang pinepwersa ko sila. Tinuturuan po namin sila na gumamit ng scanner. At dahil nga narito naman ang upuan ko, kapag ka na-scan na nila yung sasakyan, pupunta sa akin dito at sasabihin nila, sir, ito po yung na-scan ko. Ituturo ko po yun on the spot. Para po makapagbigay tayo ng tulong sa kanila at hindi naman ako mahirapan pagdating ng panahon. Iyon ay libre na yun para sa kanila na yun. Kaya lang, bakit ba yung iba ayaw gumamit ng scanner? Ito po ang isang halimbawa. No? Kasi baka mamaya talaga hindi nila kayang intindihin yung makikita nilang trouble codes, mawawalan po ng saysay ang scanner. Kaya marami ding mga mekaniko na kapag gumamit ng scanner, okay, may scanner, nabasa niya ganito. Halimbawa yung PO 342. Ayan, PO 342, nakita ko. Ano ba ang ibig sabihin ng PO 342? Ang sabi po dito, camshaft position sensor A, circuit low. Circuit low. Ano ang ibig sabihin ng circuit low? Ano ba yung circuit low? Mababa. Circuit low. Ano yung circuit high? Mataas. Hindi nila maintindihan yun. Ngayon, kung hindi ka talaga makakaunawa ng salitang English, dahil mababasa mo naman sa Google yan or doon sa scanner mo mismo, ikikwento niya na, ipapakita niya sa'yo yan, ano po ba ibig sabihin ng PO 342 circuit low, camshaft position sensor A, circuit low? Ito po, ang ibig sabihin po ng circuit low ay hindi makapagbigay ng tamang signal or voltahe yung sensor, yung camshaft position sensor. So wala siyang maibigay na tamang signal, wala siyang maibigay na voltahe, or mababa yung naibibigay niya doon sa inaasahan. Kung halimbawa ang inaasahan ay 5 volts, ang naibibigay mo lang ay 1 volt. So yun ay mag-a-appear na ang problema ay camshaft position sensor A, circuit low. So kailangan alam mo yun. Kasi kung hindi mo alam, yung ibig sabihin ng circuit low, naku, manghuhula ka na. Ano yung papapalitan mo kaagad yung camshaft? Pwede kasing kaya mababa yung ibinibigay na data or signal ng camshaft na yon ay pwedeng naputol yung isang wire. Pwedeng maruming-marumi yung sensor. Kung hindi mo nga alam yung ibig sabihin ng circuit low, manghuhula ka talaga. Kasi bakit? Hindi niya alam.
yung English. Hindi niya ngayon ma-interpret yun. Kasi ang alam niya lang Tagalog. Wala namang Tagalog pagdating dito sa pag-troubleshoot or sa pag-diagnose. Ngayon, ano pa? Ito, ano naman yung circuit high? At kung circuit high naman, ay posibleng open at wala talagang makuhang signal or walang makuhang voltahe. Circuit high, hindi ibig sabihin nun, high or mataas ang voltahe, hindi po. Sa electronics, pag sinabing high resistance, wala ka talaga makuhang resistance, nakaset na ang iyong ohmmeter doon sa meg ohms, million ohms, wala ka pa rin makuhang resistance. Ibig sabihin nun open. Sa electronics, pag sinabing open, kung halimbawa, ito yung magkadugtong, pag sinabing open, naputol, open yun. No? Ganun sa electronics. Pag sinabing naputol, open, wala ka makukuhang resistance, kaya high. Walang magtatalon or walang magta-travel na signal kasi putol. Walang magta-travel na voltahe kasi putol. Yun yung circuit high. Kaya napaka-importante na alam nyo yung sinasabi ng scanner. Kaya lang kung hindi mo talaga maiintindihan yung circuit high at yung circuit low, mga kapatid, iyan ang kadalas na makikita nyo kapag po kayo ay nag-i-scan. Yung mga trouble codes po na yan, halimbawa, yung manifold absolute pressure sensor circuit high. So, yun yung map sensor, nakalagay circuit high. Hindi talaga gumagana yun, open yun. At wala siyang maibibigay ngayon na voltahe or signal papasok sa computer. At kapag ganun nang nangyari, hindi gagana ng maayos ang iyong boost, no? Ang boost ng turbo mo. Dahil itong manifold absolute pressure sensor, siya ang susukat nung boost na yan na ilalabas ng turbo mo. So pwede ka ngayong mag-overboost or totally hindi gagana ngayon yung actuator ng turbo mo dahil sira yung sensor. Kaya ito ngayon ang system ngayon. Meron kang scanner, hindi mo naman alam ang ibig sabihin ng circuit high, circuit low, lean, reach, yan, yung lean saka yung reach. Pag sinabing lean, sa air and fuel mixture, pag sinabing lean, kulang sa fuel. Pero kapag sinabi namang reach, sobra sa fuel. Kaya lang dahil sa hindi ka talaga makaintindi ng English, hindi mo siya alam na ganon, pag nabasa mo yung reach, mayaman. Pag nabasa mo yung lean, payat. Ganyan po kasi mababasa nyo eh. Kasi kulang ka sa pag-intindi doon sa mga sinasabi ngayon ng scanner. Pero ang pinaka-importante dyan, kung talagang may basic knowledge ka sa pagmemekaniko, inaral mo talaga yan, pumasok ka sa vocational school, pumasok ka sa TESDA, at meron ding mga kurso sa eskwelahan na ganyan po ang itinuturo. Ngayon, mga kapatid, kailangan maintindihan mo talaga yung operation or maintindihan mo kung ano talaga yung mga pinag-aaralan sa pagmemekaniko. Kaya lang, dahil nga sa maraming mga tao ngayon, kung sino pa yung masipag, sino pa yung malakas ang katawan, sila naman yung hindi nakapag-aral. Siguro, nung kabataan nila, wala talagang pera yung mga magulang nila, hindi sila na-send sa elementary or kung nakapag-elementary naman, hindi talaga nakapag-high school, napaka-importante po nun kung ikaw ay magmimekaniko. Dahil lahat po ng pinag-uusapan sa pagmimekaniko ay napaka-importante ang salitang English. Kung hindi mo talaga maiintindihan ang salitang English, mawawalan ka ng tsansa ngayon na aralin itong pagmimekaniko. Kasi magsisimula ka sa basic. Yun ang pinaka-importante sa pagmimekaniko. Ngayon, meron namang mga nakapag-aral, ayaw namang magmekaniko. Meron mga engineers, ayaw naman din magmekaniko. Sana kaunti na lang. Bababa lang sila ng konti. Parang maglalaboratory lang sila. Papraktisin lang nila yung napag-aralan nila. Pero dito kasi sa pagmemekaniko, importante rin po talaga ang experience. Ngayon, maraming may experience, kaya lang pagpasok nitong mga modern technology, pagpasok nitong mga scanner, hindi na rin po nila alam. Dahil yung experience, napakalayo niyan. Kung halimbawa, eto, nagagawa mo yung karburador nung araw, ngayon, puro fuel injectors na. Wala kang alam talaga doon sa mga fuel injectors na yan. Wala kang alam sa air and fuel mixture, wala kang alam sa mga sensor na to. Dahil lang alam mo lang talaga, karburador, kapag ka nanginginig, pwedeng may sigaw, o kaya sira ang spark plug, kapag ayaw umistart, sira ang contact point, ayaw mo nang mag-aral. Dahil sa nasabi mo nga, matanda ka na. Yun ang magiging burden. Yun ang magiging problema. So halimbawa po, marunong ka nang gumamit ng scanner, naturuan na kita. Kaya lang talagang itinatago mo na hindi mo halos maintindihan yung salitang English. Paano kung ganito ngayon ang magiging
problema mo na meron kang makikitang error code at ito ang sasabihin sa'yo ng computer. Halimbawa, example PO342, camshaft position sensor A circuit low. This code indicates that the camshaft position sensor is not sending a proper signal to the PCM, possibly due to the faulty sensors or wiring issue. English talaga. O, paano mo yan iintindihin yun? Di ba? Magiging mahirap para sa'yo na makabuo ka ngayon ng isang sasakyan, mat-diagnose mo yung problema na yon na camshaft position sensor na ang sabi doon, not sending proper signal, may sinesend siya pero hindi proper, pwedeng kulang, di ba? Or pwedeng sa sobrang baba talaga ng signal na hindi na enough na kapag pumasok doon sa computer, hindi niya na talaga mabasa. Kaya ganun ang nangyayari. So English yun, kaso ikaw naman na mekaniko na puro experience yung iyong natutunan at ayaw mo nang matuto pa ng iba, na-stuck ka na doon. Oh. Kaya, magiging burden yon ng mga mekaniko na yon. Ngayon, ito po si Autorans. Marami pong nambabasa kasi sa akin. Ako, Tagalog, gusto nila maggawa daw ako ng mga vlogs na English, yung mga English speaking. Oh. Hindi ko naman talaga kayang gawin ng diretso. Kaya ko mag-English. Pero baka pagtawanan nyo ako dahil marami na nga po akong buzzers. Ngayon, ito po yung Tagalog na sinasabi ko na marami daw akong dada. Dada lang daw ako ng dada. Yan po yung mga pambaba sa akin. Wala naman daw akong gawa. Kung ako ay dadada dito, ako pang magbababa ng transmission, ako pang magbubuo ng transmission, wala po kayong makikitang vlogs ko araw-araw. Dahil napakahirap din po ng trabaho na yan. 57 years old na po ako. Ang pinakatrabaho ko ngayon dito sa shop ko, dito po sa business ko na ito, na lahat ng mga tao dito maturuan. Kaya po kung ako ay nakakapagturo sa vlog, mas marami po ang mga tauhan namin dito natututo. Kaya po sana maintindihan nyo rin kung bakit hindi na ako humahawak ng lyabe. Pero maraming pagkakataon na gumagawa din ako dito. Hindi nga lang ako nagpapabideo na. Dahil kung minsan, yung gagawin ko, mga instant trick na lang yon or instant repair na lang yon, ako na mismo ang gagawa para mas mabilis na magawa, yung sira. Hindi ko na yun naibibideo pa. So kung ikaw po, talaga naman nakakaintindi ka ng English, i-scan mo ang iyong sasakyan, hanapin mo yung trouble codes na yon, tignan mo sa Google, tignan mo sa internet. Napakasimple lang din naman ng mga English na ginagamit doon. At kapag ka po nabasa mo yon, madali nyo na ngayong maiintindihan. Pwedeng buo ang sensor mo, nginat-ngat lang pala ng mabait yung wires mo, circuit high yan. O kaya nasaldak na matindi yung sasakyan mo sa isang malalim na lubak, nabunot yung sakit, ayan, makakabasa ka dyan, circuit high. Pero ibang klase na rin po talaga yung mga sensors na mag-a-appear na circuit low. Yan yung nasisiraan ka ng alternator, tumataas ang voltahe ng alternator mo, nag-overcharge ngayon ng baterya mo, pwedeng madamay yung mga sensors po na yan. Isa po yan sa nakakasira rin. Kaya po, sa mga mekaniko, ang importante talaga, mapag-aralan nyo yung salitang English. Pag sikapan nyo na yan, na habang kayo ngayon ay nagme-mekaniko, nagpa-practice kayo, hanggat maaari, nandiyan naman ang internet, nandiyan naman ang social media, itry nyo ngayon magbasa ng English. Hindi ko po sinasabing maraming mga mekaniko na hindi marunong magbasa ng English. Pero meron po talaga. Dahil maraming gustong magmekaniko, masisipag, kayang pumihit ng lyabe, lahat yan, kayang mag-welding, kayang mag-acetylene, pero hindi talaga nila alam basahin yung English. Ito mga kapatid, yun na lang brake. No? Ito pag-usapan lang natin yung pagkakaintindi nila dun sa word. Yung brake, preno. Ano spelling nun? B-R-A-K-E. Brake. Preno. Pero kapag kami nagko-comment po dito sa aking mga vlogs, ang isinusulat nila, B-R-E-A-K. Brake. Hiwalay. O, di po ba? So, kapag ka ganon, syempre, pag minsan magse-search ka, nailalagay mo, hiwalay, o ano makukuha mo? Yung pala, ang hinahanap mo ay yung preno. B-R-A-K-E. Kaya napaka-importante po nun. Itong trabaho ng pagmemekaniko, napaka-technical po nito. At walang technical na Tagalog. Ako lang yun ang nagsasabi sa inyo kasi pinipilit ko nang ma-translate yan at sa mga pagkapaliwanag ko, pinag-iigihan ko nang ma-translate sa Tagalog yung mga bagay na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Sa Japan, sa China, sa US, sa Europe at sa iba pang mga bansa na matindi ang kanilang technical knowledge, technical know-how. Bakit po? Ano pong dahilan? Yung libro nila, kung halimbawa sa hapon,
ang sulat hapon. Naintindihan ka agad kahit mga bata. Sa US ganun din, hindi ka lalaki sa US nang hindi ka marunong mag-English, lalo na sa China. So, lahat ng mga kaalaman nila, bata pa lang, natuto ng bumasa at sumulat yung batang ito, alam niya na. At habang lumalaki siya, lalo pang pinagyayaman yung kaalaman na yun dahil sa paligid pa lang niya, lalo na dyan sa China, bangketa pa lang, ang dami ng ibinebentang mga electronics dyan. Yung kanilang technology, napakataas. Sa Japan, ganun din. Marami silang mga produkto pagdating sa electronics, lalo na sa sasakyan. Di ba? Sikat na sikat ang Japan dyan. Pero bata pa, naiintindihan na nila yun. Sa Pilipinas, di ba? Hindi nakapag-aral. Yung iba nakapag-aral, hindi naman ginamit. Ngayon, marami tayo, mga gustong maging mekaniko, na magja-jump ka na kagad, mekaniko, tulad ko. Sige, gusto mo mag-mekaniko, masipag ka, balik ka dito. Turuan na lang kita. Kaya lang, magiging pasakit sa kanila yon, maging pahirap sa kanila yon, na kapag mayroong isang sira na gusto talaga nilang malaman kung paano gagawin, English. Yung mababasa mo sa internet or may mapapanood ka sa YouTube, English din. Panoorin mo na lang ako, puro Tagalog. Diba? Ituturo ko sa iyo yun. Pero, mga kapatid, dapat talaga, itong TESDA at itong mga vocational courses, dapat meron silang English subject. At siguraduhin nila, kung meron mang English subject po dyan, siguraduhin nila na lahat ng mga papasok sa vocational schools, lalo na yung mga itong mga technology-oriented na mga trabaho or itong course na kanilang kukunin, dapat talaga English, dapat ipasa ng estudyante. Kasi pag hindi na ipasa ng estudyante yung English na yan, at hindi mo pinabasa yan ng English sa libro, no? Kasi naalala ko nung elementary ako, magbabasa kami, di ba? Patatayuin ka, Randy, basahin mo yung first page na yan, English yun. Kahit nung high school, ganun pa rin kami, binabasa namin. Kung hindi ka talaga marunong magbasa, kahit na English dictionary, English-Tagalog dictionary, mahihirapan ka. Kailangan talaga yung mga gustong mag-aral ng pagmemekaniko, huwag niyong kalimutan na magbasa ng English at umunawa ng mga English. Yung pag-unawa naman, madali na yon. Kasi meron naman dictionary, meron namang social media, meron namang internet. Ang pinaka-importante, matuto ka talagang magbasa ng English. Mga kapatid, sana po na unawaan nyo yung sinasabi ko. Hindi ko naman pinabababa yung pagtingin ko sa mga ibang mga mekaniko. Pero karamihan po talaga kasi ng mga nagme-mekaniko na nasanay sa mga experience ng mga mekaniko, hindi po talaga nakakabasa ng English. Kaya ako, nilakasan ko na yung loob ko ngayon na ipaalam sa inyong lahat, may pagkakataon pa naman, matuto po kayong bumasa ng English at intindihin yan. Maraming mga tools pa na makakatulong sa inyo tulad ng scanner, kasama na rin itong Google. Isang tool din yan para maging magaling kang mekaniko. Pero ang isa sa pinaka-the best tool na dapat mong aralin ay yung magbasa ng English at unawain yung English. Dahil diyan magkukunik-kunik lahat yung kaalaman mo para maging isang magaling na mekaniko ka. May inggit kayo dun sa iba, ipinapakita yung scanner, ayan, yung mga vlogger, no? Ang galing nila sa scanner, scan ng scan, di ba? Kaya lang, hindi naman nila napapractice. Dito kasi sa shop, sa Autorad, napapractice namin yan Kaya nga yung scanner namin, talagang gamit na gamit po yan. Ngayon, kung matututo kang gumamit talaga ng scanner, mapapantayan mo yung mga magagaling ng mga mekaniko po na yan. Na talagang ipinapakita nila yung kanilang mga ini-scan at andali nilang matroubleshoot. Kasi po, pinag-aaralan pa nila ng todo yung mga problema ng mga sasakyan. Kasama na po ako doon. Kaya po mga kapatid, Kaizen, 1% improvement every day. O kung gusto mo, every 10 hours, magkaroon ka ng improvement, 1%. O meron tayong 24 hours sa isang araw, makakakuha ka ng 2% improvement nun. Dito po kasi sa shop, ang dami namin ginagawa dito Ako sobra-sobra yung 1%. Kasi sa dami pa lang nung mga wino-workout naming mga troubles dito, dagdag na po sa akin yon. At ako naman, ibinabangko ko yon sa isipan ko. Pag maproblema ngayon yung isang tauhan namin dito, ayan, spoon feeding na po tayo para mas mabilis nilang maunawaan. Hindi ko na sila binibigyan ng problema na, sige, ayan, pag-aralan mo yan. Hindi na po. Ibinibigay na kagad natin dahil kailangan dito sa shop ay fast-paced po tayo. Mabilis ang lahat ng galawan po dito.
Kaya po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Hindi po kayo nagsasawang manood ng aking mga vlogs, lalo na po dito sa aking bagong bashi. Bashi talaga, no? Basher ko po kasi siya na ginagamit naman po pala talaga niya yung mga napapanood niya po sa aking mga vlogs. Salamat sa iyo. Ikaw ay si Beng Chan. Maraming salamat sa iyo. Sana isang araw pumasyal ka dito sa shop at tayo ay magkape. Mga kapatid, patuloy po kayong manood ng aking mga vlogs. At kung may mga request kayo na itackle ko or sagutin ko, kasi doon sa mga comments, hindi ko lahat nasasagot eh. Mas mabilis akong sumagot kung yan ay gagawin ko ng vlog. Kaya po sana mga kapatid, i-comment nyo lang ang mga gusto nyong malaman at i-compile ko yan. At kapag ka meron na akong materials dito for vlogging, mga kapatid, gagawin ko po yung mga gusto nyong ipagawa sa akin. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.